Hello guys, ayan, so ako ulit sa Auntie Arlene at yun, nagkaroon ako ng chance na makapag-video ngayon kasi ako lang mag-isa, ayan. Pero ayun, akala ko after nung Sunday, kahapon, okay na yung pakiramdam ko guys kasi nagkatrangkaso ako. So akala ko okay na ako. So tapos pagising ko kanina, grabe ang sakit ng katawan ko na ang hirap kong lumunok, tapos ngayon sinisipon ako, tapos inuubo na rin ako guys. So yun, kaya sa mga gustong pumunta dito na Singapore, tawag doon, o kahit sa bansa man, kung medyo tawag dito, maselan kayo pagdating sa ako kasi guys, minsan lang ako magkasakit, pero pag nagkasakit ako medyo matagal siya, tapos talagang matagal yung process talaga nung bago ako gumaling. Hindi ko alam kung may nakaka-relate sa inyo So yun, tawag dito, hindi kasi ako maano sa gamot din. So yun, kaya kayo pagka pumunta kayo dito at nagkasakit kayo guys, sabi ko sa inyo, lawakan nyo talaga yung sa sarili nyo, na kasi dun kayo makakaramdam ng parang self-pity, ganyan. Kasi ang hirap yung parang gusto mong ipahinga pero hindi mo maipahinga kasi nga may trabaho ka na kailangan gawin. Although sila naman is sasabihin nila sa'yo na pag hindi kaya talaga or is pwede ka magpahinga. Pero kasi guys, ikaw lang din naman matatambakan ng trabaho mo. I mean, oo, pwedeng postpone yung mga gagawin mo, pero tawag dito, ma-postpone lang, pero gagawin mo pa rin siya. So baka mamaya mabinat ka naman pag biglain yung work mo, diba? Yung ganun. So pag hinabol mo na yung kailangan mong gawin, at saka meron kasi mga gawain na hindi siya pwedeng ipagpaliban, katulad nung ng mga labahan, kasi everyday talaga yan na kailangan talagang washing, although naman automatic naman sila dito, pero syempre sasampay mo yan, yung ganun. So yun, tapos yun, may mga ganung bagay kasi. Tapos pag pumapasok yung mga bata, syempre sa umaga yung mga kailangan mong i-prepare para sa kanila, katulad ng mga uniform, mga ganyan, is kailangan mong gawin. So yun, kaya dito hindi uso yung binibaby kung sa atin sa Pinas, bibilhin kapag ka medyo masama ang pakiramdam mo. So dito is expected mo na yan na talagang pagka kahit may sakit ka is magtatrabaho tayo. Pero yung mga talagang sobrang sakit na hindi mo na kaya is ipahinga mo na, kasi syempre isa lang ang buhay natin, huwag ka naman tayo magpaka sa sarili natin. So yun medyo masamang pakiramdam ko, pero kaya pa rin naman magtrabaho. So yun, natawag ito, kaya pala ako nag-video kasi nga isi-share ko sa inyo yung nakaraang, I think mga 2 weeks ago na rin na yung nakaraan nung wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Kinausap ako nung amo ko, bali message lang siya kasi busy din siya. Nagkataon lumabas siya noon, tapos ako is nandito lang. Tapos yun, tinanong niya ako kung kamusta na yung update ng akin, kasi kaya nga kasi ako hindi ako magre-renew sa kanila guys, is kasi ang tawag dito, open ako sa kanila na sinabi ko talaga na may plano ako apply sa Canada. Kaso nga lang, medyo nagbago na naman yung nila, yung mga credentials nila. So medyo sabi ko parang sa akin pa ba to or kwan. So yun, so ang tapos ko pa dito sa mga amo ko is 7 months pa. May 7 months pa ako sa kanila. Naka 1 year and 5 months pa lang yata ako. Tapos may 7 months pa ako na bubunuin. Pero yun, minessage niya ako na sabi niya sa akin kung kamusta niya yung pag-apply ko nga, kamusta yung plano ko nga na yun, pag sa ibang bansa, ganun. Tapos tinanong niya lang ako kung naging honesty naman ako, sinabi ko yung totoo na medyo talagang na ako, para nagdadalawang isip na akong ituloy pa siya kasi kailangan, kasi hindi ako nakatapos ng college guys, although nakapag-college ako, pero kasi yung credentials nila, yung assessment nila sa educational credential assessment
is yung kailangan parang nakatumbas sa Pinas is naka 3 years ka ng college or graduate ka ng college, ganun. So hindi kasi ako nakagraduate ng college, guys. So yun, kaya medyo kung hindi ako makapasa sa ECA, magkano din yung ang mabasas ka, nasa 15K. Tapos pag hindi ako nakapasa is kailangan ko pa mag-aral ulit, ganun. So parang ako, sabi ko parang mag-waste ako ng time, tapos magka-college na rin yung anak ko. So parang nag-doble-doble ng gastos. Kaya sabi ko parang nagdadalawang isip ako, and good thing, ayan yung message sa akin. Tapos ko, ayan. So hinaid ko lang yung pangalan niya kasi para sa kanyang privacy. So yun. Natuwa lang ako kasi nag-offer pa rin sila sa akin na kung gusto kong mag-continue sa kanila, ganun. Tapos pagdating sa sahod, pwede nila akong pag-usapan namin, ganun. Pero ako, na-touch ako kasi nga wala pa namang, may 7 months pa sa kanila, pero nag-offer na sila ng ganyan. So parang naano ako na overwhelmed, naano ako na gusto pa nila ako mag-continue talaga sa kanila. So yun, ako naman, guys, magaan lang kasi ang trabaho ko dito. So yun, kaya pagdating sa trabaho, inano ko sa kanya na, ay sa sweldo pala, inano ko na okay na ako sa sweldo ko. Hindi siya ganun kalaki kumpara sa mga kaibigan ko. Alam ko marami pa dito, guys, sa Singapore na matataas na yung sweldo nila. Pero kasi kung iisipin ko din kung gaano kahirap yung work nila, is worth it naman yung sweldo nila. So ako, guys, hindi na ako nag-demand sa amo ko ng sweldo. Hindi ako nag-demand, pero sila na yung nag-offer sa akin. Pero hindi na rin ako, hindi ko na rin siya grinab. Sabi ko sa kanya is okay na ako, pagdating sa sweldo okay na ako. Kasi nga alam ko sa sarili ko na yung sa sweldo ko is cope naman din lahat ng expenses, at saka okay na rin ako. Kumbaga yung sweldo ko is parang tama lang sa kung ano yung work ko dito. Sorry, work ko dito. So hindi naman ganoon kahirap yung work ko, guys. So yun, kaya kumbaga ako na mismo, kaya kayo, guys, kung tingin nyo mabait naman yung amo nyo sa inyo, thankful tayo, nandun na ako na talagang nag-offer sila na pag-usapan namin yung tungkol sa sweldo. Pag ganun kasi, guys, kasi dito para sa Singapore is mostly yan, pag nag-renew ka ng kontrata sa amo mo, nag-i-increase talaga yan sila. Depende na lang sa magiging amo mo. Kung minsan may $20, $30 per sweldo yun, or 50, ganun. Usually 50 kadalasan dito. So swerte mo na pag inoferan ka pa ng 100. So yun, ganun usually ang nangyayari dito, guys. Pero ako, hindi na ako nagpadagdag. Dahil sinabi ko na nakontento ako sa sweldo ko. So yun, kaya kayo, guys, kung halimbawa kung alam nyo naman mabait ang amo nyo sa inyo, kayo na lang din na mag-value ng kung paano kayo tratuhin. So yun, kaya yun lang, na-share ko lang na natuwa ako, guys. Kaya ako, kahit medyo masamang pakiramdam ko, talagang inaayos ko pa rin, ginagawa ko pa rin yung work ko. Kasi ibig sabihin kasi yun is gusto kayo ng amo mo, kung bakit i-extend ka pa nila, bakit gusto pa nilang paano pa ang tawag doon, pagpatuloy pa yung pag-work sa kanila. Kasi sa kanila, guys, kung tutusin, madali na lang yan magpalit sa kanila ng kung ayaw nila sa'yo. Bakit ka mo? Kasi kung mag-hired sila ng panibagong helper, mas mababa yung sahod ng bagong helper, diba? Although iti-train nila, pero hindi naman matagal i-train. Ang mga Pilipina naman na fast learner yan. So pag Pilipina yung kinuha nila, mabilis lang din naman matuto yan. So every month, for example, diba, ang mga baguhan ngayon is nasa 600. Pero alam ko mag-i-increase pa yata ngayon eh. Parang alam ko mag-i-increase ng 650 yan. Pero I'm not sure, hindi ako pero alam ko ang minimum ngayon is 600. For example, 600 lang. Pag ka ng 600, tapos yung sa mga datihan, diba, palagay mo na naglalaro na yan ng 650. So sayang din yung $50 nila na masisave kung mag-hired sila ng panibago, diba? Pero bakit pinipilit pa rin nila, or pa rin nila, kinukonsider nila yung mga datihan? Kasi trust na sila, gusto na nila yung helper nila. So yun, kaya maging tayo, guys, kumbaga maging maging tayo, na swerte tayo kasi kumbaga ikikip nila tayo kahit na medyo mas magastos para sa kanila yun. Kasi nga syempre, diba, magdadagdag sila ng sweldo sa atin, although kung bago yung kukunin nila is mas mababa yung sweldo ng mga baguhan. So yun, kaya yun lang, bye bye.